ma'am, kami dahil gikan sa DDOS Multivista. Namin pagaytabo nga interview karong adlaw. Gusto na mo pili ka o at least 5 question ma'am. Naami giandam nga 30 question. Piliyon ka na mo 5 question. Para mo question. Kini lang ang piliyon sa number 1, 2, 7, 6, o 23. Magsugod na ta. For the question number 1, what inspired you to pursue a career in teaching? It inspired me to pursue a career in teaching is to share my knowledge to my students so that they become a professional and a good model in next generation. Number 2 question, ma'am. How do you adapt your teaching strategies for students with diverse learning needs? I adapt teaching strategies for students with their learning needs through techniques with learning through games. For the question number 7, how has technology impacted your teaching methods? It's the students. Number 6 question, ma'am. What strategies do you use to keep students motivated and engaged in class? I use differentiated activities in teaching according the level of their learning abilities. For the last question, how do you integrate life skills into your lessons to support students' holistic development? I integrate the real life stories, skills through their actual observation. Thank you, Ma. That's all I answer. Yung udto, ma'am, kami dahil gikan sa Multivista DDOSC o interviewon ka na mo. Nami 30 questions, ma'am. Mamili lang ka at least 5 questions. Okay, I choose question number 1. What inspired you to pursue a career in teaching? So, ang naka-inspire dyan sa kuha nga mo, magkuha ko o ganang course na teaching is katong akong teacher. Elementary teacher na ako, kay man siya, buutan kay siya. Then, kanang mapinagaon na rin bata. Then, nung kunin ko nga, ay, nana din ang teacher, kanang kuhan, tuluan pa ka, palagaon pa ka. So, mo to siya ang nakuhan sa ko, Hindi na ko ka-remember siya ang name. Basta mo to siya, teacher na ako sa elementary. Ang nakuhan sa ko, nag-inspire. Grade 1 teacher to ha? Grade 1 teacher to siya. Walang to. Next, the fourth question. Diretso na lang ko? May na mag-asa number 2, ma'am. Sige. You pick question number 2, ma'am. So, how do you adapt your teaching strategies for students with diverse learning needs? Okay, in a classroom setting, so dihan na ka, actual na ka dihan, no? Okay, kanang actual na ka nakakadihan, no? So, nagkalahi-lahi man po ang sa bata, learning abilities. So, kailangan dyan mo na dyan kay kanang differentiated instruction. Buot pa sa buot. Kung example, naatoy, kung visual ang bata, so na ako guys, learning sa para anak nga activity. O kinesthetic po siya, kanang naapon siya, lahi-lahi siya o kanang kuwan. So, dili dapat ang bata parehaon og activity. So, mo gani na siya kuwan, kanang differentiated instruction. Kay para lahi mo ang provide sa bata. O,
level. lain-lain ilang level po sa ilang pag-write. Then, isa pa po ka ng create an inclusive classroom environment. Bot pa sa bot na tanan, imo dyan na silang kuan mo ba? Okay. Term ano ay, nga wala joy kanang pantay ba kanang imo ha. So, para makakuan sila sa ilang learning nga dili sila feel nga lahi sila. And for the question number 6, what strategies do you use to keep students motivated and engaged in class? Okay, sa classroom para motivated ang bata, then magapit-apil siya sa class activity. Ang strategy is incorporate active learning. Pasabot, i-engage nimo ang mga bata in hands-on activities. Hands-on, group discussion or problem solving, pwede siya role-playing, sila mismo ang nagkuan gali sa ilang learning, nga dili ang teacher mo ay nagsigiraguan sa istorya, maminaw, kung dili ang bata, active sila nga nagkuan jud kibali hands-on activity, sila mismo ang mo kuan sa kanang activity nga pagabuhaton. So, second to the last is number 10. So, how do you manage classroom discipline and ensure a positive learning environment? Positive learning environment. Okay, as a teacher, so kita man ang second parent, no? So, mo disiplina po ta sa itong mga bata. So, nadyan na nga, as a teacher, you have to establish clear expectation and rules. Bot pasabot, nasa dili pa magsugod ang klase, imo nang ikuana nimo ang then tama po ang bata o kanang apil gali sa paghimo sa rules. So, nana na siya. Kanang for example, kung nay activity no, mao ni atong rules. Unsay dapat buhaton. Ang bata ana, makabalo naman na sila. Kabilo na sila. Ay, dili magsaba, ma'am. Dili magtabi kung nag-discuss ang teacher. Inana. Dayon, foster respect and inclusion. So, dapat imo ko ang bata nga respeto kung tanan. Classmates, ang sila jud tanan magrespetuhay. Tapos, kanang dili nimo na i-allow sa classroom ng bullying. Wala naman na sa kuan. Kung inana, di ko naman sa positive learning environment kung mahitabo ng bullying, pero sa tinuod ng Diyod, mga ma'am and sir, nakadyo na ang bullying sa classroom. Medyo na malikayan. Pero, as a teacher, imong role dyan nga, i-remind ang bata nga, dili dyan na allow ang bullying. Kaya makakuan man na sa feeling sa uban. Na mo kay uban, di na mag-school, di na mag-eskwela, kay gibully daw. So, kailangan nimo nga, kanang, permitted jud everyday jud ka mag-remind. Every now and then, oops, bullying to, moala jud ko. So, ako ang klase, sabi na grade 4, moala jud, bullying na to ha, di ba? Bawal ang bullying inside the classroom. Ngayon po ng bata, sorry ma'am. Ito din mo po, basta makadungog ka, kada mga kuwan, imo jud dahil ng supong dahil ang bata. Para tanan, fair pod ka. Di pod ka pwede nga nakay paborito sa classroom. So, fair, dili mo tanaw. Right pa na siya. Tanong ka pa mo. Diba? So, fair imong tanaw. So, tanan. Wala kay pinalabit. For the last question, number 21. Question number 21. What methods do you use to monitor and assess students' learning process? Okay, as a teacher, so nag-teach ka. So, kailangan po nato i-assess ang bata kung naba sila na-learn sa atong gitudlo. So, ang kasagaran dyan ang mga bata, kuhan dyan, formative assessment. So, pwede formative in the form of quiz, imuhang, after sa imuhang lesson, mag-quiz ka, 1 to 10 ba? Or kanang, wala
gali, kanang imo lang i-question gali ang bata. Oral recitation, pwede ko na siya. Makakuan po na sa bata kung na ba siya na-learn. Then, kanang summative assessment, kanang sa first quarter, anak ko, karon exam na siya. So, mao na siya ang kuan. Pwede po o kanang sa ilang performance, mag-observe ka. Pwede na po na i-assess ang bata through sa ilang performance. Thank you, ma'am. Thank you kay Ma'am Dagan.